Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Exodus chapter 3, verse 2 to 6. Sinasabi dito na, nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo na naglalagablab na apoy. Sa isang mababang punong kahoy, nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasasunog. Sinabi niya, nakakapagtaka, bakit kaya hindi yan nasasunog? Malapitan nga at nang makita ng Panginoon siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot si Moises, narito po ako, sinabi ng Diyos. Huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang inyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig nito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang muka dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Ang tiyak na pagkakakilanlan ng anghel ng Panginoon ay hindi ibinigay sa Biblia. Gayunpaman, maraming mahalagang mga clues o mga palaisipan na sa kanyang pagkakakilanlan. Mayroong luma at bagong tipan na pagtukoy sa mga anghel ng Panginoon. Isang anghel ng Panginoon at ang anghel ng Panginoon. Tila kapag ginamit ang tiyak na artiklong ang, ito ay tumutukoy sa natatanging nilalang na hiwalay sa iba pang mga anghel. Ang anghel ng Diyos, kinikilala ang kanyang sarili sa Diyos at ginagamit ang mga responsibilidad ng Diyos. Sa ilan sa mga pagpapakitang ito, ang mga nakakita sa anghel ng Panginoon ay natakot para sa kanilang buhay dahil nakita nila ang Panginoon. Sumakatuwid, ito ay malinaw na sa hindi pababa sa ilang mga pagkakataon, ang anghel ng Panginoon ay isang tayopani, isang pagpapakita ng Diyos sa pisikal na anyo. Siya ay tumatanggap ng pagsamba. Sa anumang pagkakataon ay hindi dapat sambahin ng tao ang sinuman o anumang bagay maliban sa tunay at buhay na Diyos. Tinatanggihan ng mga anghel ng Diyos ang pagsamba. Gayunpaman, tinatanggap ito ng anghel ng Panginoon na nagpapahiwatig na siya ay Diyos. Anghel nga ba si Jesus bago siya pumarito sa lupa bilang anak ng Diyos? Oo, siya ay anghel noon. Si Jesus ang una at tanging direktang nilikha ng Diyos. Siya ang buktong na anak ng Diyos na ang pangalan. Bago siya binago ng Diyos bilang isang sakdal na sanggol na tao, ay si Michael, ang isang arkanghel. Ang pag-alam kung sino tayo at kung kanino tayo ay ang unang bagay na magagawa natin upang makatulong na palayan natin sarili mula sa mga damdamin ng takot at pagkabalisa. Ang pagsasabi lamang sa isang tao na magkaroon ng higit na pananampalataya o huminto sa pag-aalala ay hindi makatutulong sa pagbuo ng tulay kung saan kailangan ang kanilang puso na makahanap ng ginhawa at kapayapaan. Sa halip, sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa iyong pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan kay Jesus. Ito ay makakatulong upang linangin ang matibay na relasyon na nais niyang magkaroon sa iyo. Ang mas maraming oras na ginugugol mo sa Kanya sa panalangin, pagsamba at pagbabasa ng Kanyang salita, mas nagiging sentro siya sa iyong buhay. Sa paglipas ng panahon, ang Kanyang salita at pagmamahal ay magpapalalim sa iyong spiritual na mga ugat habang pinapakain mo ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. Sa lalong madaling panahon, ang iyong nababalisa na mga pag-iisip at mga takot ay susuko sa kanyang kapayapaan at magpapatahimik sa iyong balisang espiritu. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.